Siyempre sa aking unang pagtindig ay wala pong adhom na maririnig po kayo sa akin. Kung bakit namin sinasampalatayanan Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas o tunay na iglesyang maliligtas, kailangan po talaga ang relihiyon. Hindi po pwede na walang may kaligtasan. Bakit namin sinasampalatayanan Iglesia ni Cristo lamang ang tunay na iglesyang maliligtas? Mababasa po kasi natin sa Efeso 5:23, ito ang pinatunayan ng mga apostol na ang ililigtas ni Kristo ay ang kanyang iglesia. Tinatanggap naman halos lahat ng mga tao na si Kristo ang tagapagligtas. Pero dapat din nilang tanggapin ang ililigtas ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Aling iglesia ang kay Kristo? Mateo 16:18, Roma 16:16, yan ang iglesia ni Kristo. Ang tunay bang iglesia ni Kristo ay tumutukoy sa kalipunan ng mga taong matatagpuan sa iba't ibang relihiyon o denominasyon? Hindi po. Sa Roma 12:4-5, ang tunay na relihiyon sama-sama sa iisang organisasyon. Gaano po kahalaga na ang tao ay mapabilang sa iisang organisasyon kay Kristo? Sa Gawa 4:12 ng Magandang Balita Biblia, ang pangalang Kristo lamang kung ang relihiyon namin, Iglesia ni Kristo, nakakapit ang pangalang Kristo. Meron kasing relihiyon mahaba, pero wala namang Kristo. Maaaring isipin ng iba na hindi makatarungan kung nasa Iglesia ni Kristo lamang ang maliligtas. Sapagkat unfair naman daw, di umano, bakit kami lang nakaanib sa Iglesia ni Kristo? Bakit nga ba? Yan po ang aming tatago ng roleta ng pagdadala at paglalatag ng tunay na aral. Bakit tanging ang kaparaanan ng gagawing pagliligtas sa panahong Kristiyano ay sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo? May batas ang Diyos sa mga taong nagkasala, may batas din ang Diyos sa mga taong kanyang ililigtas. Bakit po Iglesia ni Kristo ang ililigtas ni Kristo ang tanging paraan ng tunay na relihiyon na sa ikaliligtas? Imagine po sa minutong ibinigay sa akin, ni hindi po ko ng atake personal, ni hindi ko binanggit ang kanilang relihiyon, ni wala po akong masamang sinabi sa kanila. Kuya Abangan po natin Robin sila. at sa magandang presentation. So ang paksa natin ay sapat na ba na maging mabuting tao lang para sa kaligtasan at hindi na ba natin kailangan na umanib sa alimang relihiyon o sekta na mayroon tayo ngayon? So, kailangan po natin na magpaanib sa tunay na iglesia po. Yung iglesia ni Kristo po na tinutukoy na nasa Biblia po, na yung matitrace natin historically, no? Kay Jesus Christ at sa mga apostol simula nung 33 AD hanggang ngayong panahon po natin. So, yung iba po na iglesia ni Kristo na siguro nagsilitawan lang po, hindi po yun yung tunay na iglesia na tinutukoy sa Biblia. Kahit ano pong gamitin yung talata, kahit gumamit kayo ng Roma 16:16, Roma 16:18, kahit ano po ang gamitin yung talata, basta hindi po kayo yon at out of context po yung pag-take nyo doon sa talata na binasa nyo po, hindi po kayo yung tinutukoy, no? Nangaangkin lang po kayo. So, dapat po malinaw kung sino po talaga yung totoong iglesia na aaniban po natin para tayo po'y maligtas. Yung iba po kasi dyan, nagpapanggap lang at ang aangkin. Halimbawa, kapag ako, nagtayo ako ng tindahan, tapos ipinangalan ko sa 7-Eleven, ako ba yung totoong 7-Eleven? Hindi, di ba? So, ganun po yun mga kapatid. Ganun po ang dapat natin pag-intindi na dapat mayroon po tayong historical basis. Mayroon po tayong mga basihan. Hindi po yung bulag lamang na basihan. Na kahit ano pong sabihin natin or i-claim natin na kami yan, kami yan, kami yan. Pero hindi naman po tumutugma sa kasaysayan,
wag na lang po sana nating i-promote kasi nakakahiya naman. So napapansin niyo po mga kapatid, hindi ko po binabanggit kung kaninong iglesia yon. Pero hindi ko po nababanggit kung kaninong iglesia yon. Sa matamaan lang ng bato. Ganun lang. So, I guess salamat sa pakikinig po na sana kayo mga nasa hindi tunay na iglesia, sana ayus-ayusin nyo naman po yung pagre-research nyo. Ayus-ayusin nyo na rin po sana yung pagbabasa nyo na meron po sana kayong context, hindi po yung lahat na lang ng pinagsasabi nyo is out of context at kulang-kulang. Incomplete kumbaga. Di ba? Yung mga incomplete information po na pinagkakalat nyo at saka mga chismis, mga ganyan. So dapat magano po tayo, maging mapagmasid po tayo sa mga impormasyon po. Salamat sa pakikinig mga kapatid at sana magpaarib na kayo sa tunay na iglesia. So ang sunod naman ay si Kuya Waray Upay. So ang paksa natin na sapat bang maging mabuting tao lang? Kahit wala tayong relihiyon, okay lang ba yon para tayo maligtas? Pass muna ako kasi may ngayon pa dito. Okay, so lipat na agad ako kay number 5, kay Kuya Kirky. Yan, Kuya Kirk. Ano ang masasabi mo sa paksa natin? So wala. Lipat tayo kay Kuya Tom. Tom Migs. Sapat na ba na maging mabuting tao lang para sa kaligtasan? Hindi na ba natin kailangan ng mga relihiyon o sekta na mayroon ngayon sa atin? Kuya Tom. Oh, yun. Yun, wala din. So, kay kayo naman tayo. Sapat na ba yung maging mabuting tao ka lang? Ayan, no? Hindi nasagot ni Robin yung paksa. Napaka-simple naman ng paksa. Napaka-simple ng topic. Sapat ba na maging mabuting tao lang para sa kaligtasan at hindi na ba kailangan na umanib sa alinmang relihiyon o sekta na mayroon tayo ngayon? Ang sagot dyan ay mali. Kung pakikinggan natin ang doktrina ng palaging nagsasabing sila daw ay tunay, kahit nga si Kristo ay kulang pa para ikaw ay maligtas. Kulang pa si Kristo para sa kaligtasan mo. Hindi sasapat si Kristo pag hindi mo isinama sa puso mo yung kaisa-isa nilang. Di ko babanggitin yun eh. Magagalit na naman tong mga to eh. Basta si si FYM. Hindi sasapat si Kristo dyan. Kahit buong puso mo, sundin yung utos ni Kristo. Kahit magpatira pa ka araw-araw para sa Diyos Ama. Kulang yan kapatid. Kulang. Bakit? Kasi hindi mo sinasama yung iisang taong anghel. Kuno. Na laging nagsasabi na sila daw ang tunay. Naku, huwag kayo nagpapauto sa mga to, no? Huwag kayo nagpapaloko. Sapagkat wala po ni isang apostol maliban kay Kristo ang nagsabing kasama ako sa magliligtas sa iyo. Walang ganon. Wala rin ni isang apostol ang nagsabing manampalataya kayo sa akin. Sino ba yung bukod tanging apostol na yon? Ay, hindi pala apostol, anghel pala. Taga-INC yun. Ipaghambing natin
Sabi ng mga ainsing nakausap ko, si Felix Manalo daw, ay nabanggit ko na tuloy yung pangalan. Si Felix Manalo daw ay isang anghel ng kaliwanagan. Sa Biblia, meron din tayong mababasang anghel ng kaliwanagan. Si Felix Manalo din ay mayroong mga ministro na nagtuturo sa kanyang kapilyang itinayo noong 1914. Ngayon, sino ba yung binabanggit sa Biblia na isang anghel ng kaliwanagan? Si Satanas yun. Si Satanas yun, kapatid. At yung mga ministrong mapagkunwari. Yan po ang katuparan kay Felix Manalo. Yan po ang nag-iisang talata na tinutupad ni Felix Manalo. Ayan, next na tayo kay Kuya Antagonist. Sapat na ba na maging mabuting tao lang para sa kaligtasan? Sapat na po yan. Kasi isa sa criteria na mabuting tao ka is nasa tunay na iglesia ka. No? Hindi ka sa sulpot na iglesia. Kapag nasa sulpot na iglesia ka, hindi ka mabuting tao. Kasi sabi sa 2 Korinto 5:10, lahat ng tao daw ay haharap sa hukmanan ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. So sapat na sa kaligtasan at isa sa pagiging mabuting tao ay nasa tamang iglesia ka, hindi lang yung iglesia na nangangkin lang, no? Hindi yung iglesyang sumulpot lang ng after 1,800 plus years at sasabihin kami lang yung maliligtas. Very networking. 'Di ba? Alam mo yung networking? Pasok ka dito, tiyak ang yaman mo. Oh. Sa iba naman, pasok ka dito kasi walang maliligtas sa labas ng iglesia eh. Networking na networking. At bawal ka magpakasal na hindi iglesia. Oh. Kapag ang partner mo ay hindi iglesia, dapat maging iglesia ka kasi para lumawak yung downline natin, no? Tapos sabi nila, itong iglesia ni Kristo, ay inuusig daw sila ng mga Katoliko. Ay, ang kakapal naman ng mga mukha ninyong mga sulpot kayo. 'Di ba sa libro ninyong Fundamental Beliefs of Iglesia ni Cristo, kami yung bida 119 times na inulit yung word na Katoliko sa libro ninyo. Imagine, Fundamental Beliefs of Iglesia ni Cristo. I-type mo yung keyword na Catholic or Katoliko. 119 times inulit. I-type mo yung word na Purgatory, meron din sila. Bakit kami lang? Bakit obsessed kayo sa mga Katoliko? Kung i-type mo yung CGA, wala namang lalabas eh. Kasi kami yung target market ninyo. Kasi alam ninyo na kami talaga yung tunay. And you need to destroy us. Ay, hindi nga na-destroy ng Roman Pagan Empire ang Katoliko eh. In fact, na-convert pa nga sila eh. And that's the power of God. That's the power of Jesus Christ. Na walang mananaiglaban sa iglesia eh. Ito pang mga iglesia ni Cristo. Ginawa pa kaming topic sa libro nila. I-search nyo Fundamental Beliefs of Iglesia ni Cristo. Bakit kami yung topic? Ha? Bakit may topic kayo na Pope? May topic kayo ng Saints? Bakit? I-open natin. Ito yung libro ninyo. Nasa bookmarks ko eh. Ha? Yo, wait na. Sana to? Yan ha? Di ba yan yung libro ninyo? Ayan, next ka na ka dyan. Okay. Una sa lahat, maayong gabi sa tuwang tanan. Naunta kita sa maayong kahintang. Okay. So, konti lang yung paliwanag ko. Yung kailangan ng kaaniba ng tao is yung kay Kristo o yung tinayo ni Kristo na kanyang English. Maliwanag naman word for word na mababasa natin sa Biblia
Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Gawa 20:28, tinupos ng dugo ni Iglesia ni Cristo. Wala ka nang mababasang Iglesia Apostolika Romana. Walang ganun sa Biblia. So yun yung kailangan ng tao, Iglesia. Oo. Tsaka itong mga to na nagpapahayag na akala mo talaga may alam. Akala mo talaga napakagagaling. Pero itong mga nagpapahayag na to, hindi nga natin alam kung nagsisimba pa ba to sila sa kanilang mga simbahan. Oo. Nagsisimba pa ba kayo? Lagi na lang kayo dito sa TikTok. Kasi ang gusto nyo naman, panahon ng simba bahay, maiintindihan naman ako ng Diyos. Mapagpatawad naman ng Diyos, maunawa niya naman ako. So dito na lang ako magsisimba sa bahay. Yan yung mga rason nyo eh. Alam nyo kung bakit? Nasubukan ko yan nung ako'y nagtatrabaho pa sa mga mall. Nagpaalam ako na absent ako kasi nga meron kaming gagawing kung anong sagot sa akin ng bisor ko. Unahin mo yung trabaho mo kasi maiintindihan ka naman ng Diyos. Pero hindi ako nagpatinag doon. Kahit tanggalin niyo ako sa trabaho, uunahin ko yung Diyos. Kasi kung uunahin mo yung trabaho mo, tapos ipagpapaliban mo yung Diyos, paano kung bawiin sa'yo ng Diyos yung trabaho mo? Kaya yung mga rason ng mga Katoliko na maiintindihan ka naman, mauunawaan ka naman, sa isip lang ng tao yan. Mas i-priority natin yung paglilingkod. Ang ganda ng leksyon sa pagsamba ngayon. Umabot ni Kuya Ransbu. Pagsalitain muna natin. Hello kuya, magandang gabi po. Tama po ba yung topic, yung nakalagay dyan sa host? Yes, Kuya, sabi ba na maging mabuting tao lang para sa kaligtasan at di na kailangang umanib sa alimang reliyon o sekta na mayroon tayo ngayon? Hindi totoo yun kuya. Hindi totoo na sapat ng mabuting. Kailangan ang tao maging mabuti. Diba? Utos yun ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga lang, pag-uusapan ni kaligtasan, kailangan mayroong aanibang relihiyon. Kasi kung hindi na kailangan ng aanibang relihiyon, hindi na sana nanawagan si Kristo. Di ba? Panawagan ng Panginoong Kristo, sino mang pumasok. Di ba? Ang sabi niya, ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok, may gagawin o wala? May gagawin. Di ba? Hindi sinabing maging mabuti ka lang. Hindi sinabing sumampalataya ka lang. Di ba? Si Cornelio nga mapanalanginin yun, mabuting tao. 'Di ba? Pero ipinag-utos pa na aralan ng mga apostol para maging kaanib sa iglesia. Hindi sapat. Kaya hindi sapat na mabuti lang. Di ba? Pero ang tanong, alin bang relihiyon ang dapat aniban? Katoliko ba? Ay hindi Katoliko 'yon. Kasi ang Katoliko marami sa kanila hindi naman mabubuting tao lalo na yung dito sa TikTok. Di ba? Meron nga maghahamon di umano, manggugulo lang, mabuting tao ba yon? Ako kahit halimbawa hindi ako Iglesia ni Cristo hindi ko paniniwalaan yan di ba? Papasok sa isang bahay halimbawa as manggugulo doon, as magpapangalat ng fake news, hindi ako maniniwala sa'yo kahit di Iglesia ni Cristo. Ayusin yung asal nyo, di ba? Huwag kayong manggulo ng gano'n. Baka, di ba? Baka makinig pa ako sa inyo. Pero sino ba dapat pakinggan? Hindi tao. Hindi pare, lalong hindi si Jared, di ba? Hindi rin mga pastor. Sino dapat pakinggan? Si Kristo. Ano ba sabi ng Panginoong Kristo? Tuloy natin yung kanina. Sino mang taong pumasok, hindi sumampalataya lang, hindi gumawa ng mabuti lang, pumasok sa loob ng kawan. Yang kawan, Iglesia ni Kristo.
Kaya kailangan ng tao iglesia ni Kristo ka. Kaya ano tinuturo sa iglesia ni Kristo? Maging mabuting tao. Kaya lahat ng iglesia ni Kristo namumuhay ng matuwid. 'Di ba? May nabalitaan ba kayo diyan, iglesia ni Kristo? Iglesia ni Kristo namumuhay. May nabalitaan ba kayo diyan ng gugulo, ng tataga? 'Di ba? Na pagkatapos magparada halimbawa ng Nazareno nagtutwerk, nagsusutukan doon, ay hindi ganoon ang iglesia. Doon lang sa rally, di ba? Payapa, malinis pa. Hindi kagaya yung Nazareno na ang dumi-dumi, ang gulo-gulo nila. Di ba? So yun, ikaw naman, good boy. Totally humabol ka rin lang. Ano ba yung magiging reaction dito? Ang pahayag mo rito sa ating paksa. Sapat ba na maging mabuting tao ka lang para ikaw ay maligtas? Okay, magandang gabi. Ang itong mga sulpot na to, ang gaganda at sarap pakinggan kung magsalita. Alam mo kung totoo. At kayong ka Jared, nagdepende yun dahil naranasan ko kasi yun. Nel, pasensya na, di ba? Inimbitahan mo ako. Ano sagot ko? Ayaw ko dahil imposible pa hindi ako makasagot sa ministro mo kung gagawin natin sa loob ng iglesia ninyo. Baka mangyari sa akin ang nangyari sa kasama ko. Ano nangyari? Alam mo na yan kung ano nangyari sa kanya sa loob ng iglesia niyo. Ito, tama yung sabi ni ano kaganina na dapat nasa loob ng iglesia yung makaliligtas. Yun ba yung naririnig ko? Sinsya na kayo sa Tagalog ko ha. Natural. Kung sino yung ulo, siya yung yung katawan talaga niya ang babalikan. Ano ba yung katawan? Yung yung sumulpot lang nung panahon ng 1914? Ang katawan, yung unang century, yung sabi ng pasugo nila. Yung iglesia natatag sa Jerusalem, hindi yung sumulpot lang. Sumulpot lang noong 1914. Hindi makapagligtas yun. Siguro, tiyan, makapagligtas ay natural nil. Tinanong mo ako, nagasimba ba ko? Natural. Palagi ako nagasimba. Kaming Katoliko. Mortal sin sa amin nil pag hindi makasimba. Sa inyo, pag hindi makasimba, absent lang. Samantala sa amin, mortal sin. Mortal sin sa amin nil lang di makapagsimba. Sa inyo, absent lang. Isipin mo yan, anong pinagkakaiba? Ang laki. Sobrang laki ang pinagkakaiba, Nel. Huwag kang magbintang. Kala mo kung magsalita ka, para kang kakaawawa. Pero ang totoo ko, Jesus, si Satanas ka, tama yung sabi ni Johan ka kanina. Nagkunwari ka lang, Nel. Kaya yung sabi mo about kay Jared, no comment ako doon. Pero inibitahan ako ni Nel na magkita kami sa Buhangin. Sabi ko, ayaw ko sa loob ng iglesia ninyo. Pero sa labas, doon sa lugar na sinabi ko, pwede tayo magkita doon at saka magkwentuhan. Huwag sa loob ng iglesia niyo dahil naranasan ko yan. Nagkasama ko na na tinutukan talaga. Ay, matitik kasi yung mata eh. Kaya mahirap pag sa loob ng ito mga payo ko mga kapatid na Katoliko. Kung kayo iimbitahan pagkatapos pangangaralan, kung hindi kayo makapigil sa sarili ninyo na makasagot o makatanong sa kanila, iwasan nyo sa loob dahil may tendency talaga kayo magagulo. So ayun, sa rebuttal na tayo. Kuya Goodwin, masyadong malayo sa paksa ang iyong mga payag. So, ayun na, paksa natin ha. Sapat ba na maging mabuting tao lang? Pakibasang mabuti. Sapat ba na maging mabuting tao lang para sa kaligtasan at hindi na kailangan na umanib sa alinmang relihiyon o sekta na mayroon tayo ngayon? So, ito, pangalawang round naman na. Sige, higpitan nga natin. Pagka medyo may narinig akong at home, kahit sino ka pa, ibababa kita. Ayan, stick tayo sa paksa para maganda naman. At hindi ba kayo sasaw? Puro na lang away-away na ganyan. Hindi tayo sa aral sa aral. So next, Uncle Robin.
Kuya, yun po yun. Opo, bakit Sulat sa mamaya Biblia, mag-change sa lahat nagkasala. So yun ang tanong po nila. Ano ba ang epekto ng kasalanan na kapag pahiwalay sa Diyos at sa mga tao? Sabi diyan sa Isaiah 52, nagpakubli ng kanyang muka. Kaya ano sinabi ng Panginoong Hesukristo? Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Para makarating ka sa Ama, ay dadaan ka sa Panginoong Hesukristo na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Yan ang ibang tupa ni Kristo na kailangan mapabilang ang tao sa isang kawan. Ang hindi kasi alam nila ang kaparaanan na hindi nila matindigan sa kanilang relihiyon na may kaligtasan sila. Kaya kapag kami nagtitindig, ang aatakihin ay INC, ang sana ng nila, nila, maiiwan ka tayo ang nagtitindig dahil sa wala naman silang argumentong tama sa kanilang religion, aatakihin ng Katoliko at ng ibang reliyon kung ano ang sa Iglesia ni Kristo. Pero ang Katoliko, tinindig ba nila mag-Iglesia Katolika kayo? So wag na natin pakialaman yun. Ang mahalaga, nakikinig po kayo sa amin. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Kaya napakaganda nung paksa nung topic. Maliligtas ka ba kapag gumawa ka lang ng mabuti? Tama na gumawa ng mabuti, pero hindi sapat na gumawa ka ng mabuti. Lahat ng tao sa paningin ng Diyos nagkakasala. Pero may pagkilala doon sa hindi nakakilala ng kasalanan, may sala dahil sa mga tunay na Kristiyano. Sa Efeso 2:15 na may kapayapaan, magiging isang taong bago na mula sa dalawa, magiging isa sa harap ng ating Panginoong Diyos. Hindi nila matututulan na si Kristo ang ulo, Iglesia ang katawan. Kaya kung tawagin ng Biblia, Iglesia ni Kristo. Napakahalaga po pangalan pa lang, lalo na sa aral. Kung pangalan pa lang ng tunay na iglesia, hindi na po matatagpuan sa Biblia. Paano pa kaya yung aral nito? Natitiyak po natin, napakarami pong inimbentong aral na kung hindi sila mag-iimbento, hindi tatangkilikin ng tao. Kaya dapat lang na ang tao ay umanib sa tunay na iglesia. Ayan, so next ka na, Kuya Waray. Baka ready ka na, Waray Upay. Ay no, maingay nga dito, bro. Narinig ba? Di ba? Maya na lang ako, maya konti. Okay, so next agad tayo kay Kuya Johan. Ayan, no? Mabuti lang. Kung wala si Felix Manalo sa puso mo, kailangan nandyan si Felix Manalo. Bakit? Kasi sa doktrina ng isang peking INC, kasama sa kaligtasan nila yung kanilang anghel ng kaliwanagan na binabanggit rin sa Biblia na si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga ministro. May mga ministro palang binanggit. Kaya pala ang tawag, hindi pastor, hindi pare, kundi ministro. O ngayon, nag-iiyakan sa baba. Ad home daw. Di naman yan ad home. Di naman, nagsasabi lang ng katotohanan. Ang tunay na iglesia ni Kristo. Kaya nagpapaniwala sa mga sulpot. Ngayon, yung binabasa ni Robin, tama yun. Tama talaga yun. Pero pag in-name gaming mo yun, palpak na agad. Bakit? Hindi naman denomination yung salitang Iglesia ni Kristo sa Biblia. Diyan kayo palpak. Bakit? Kayo ba yung tunay? Pakinggan natin yung kapatid nyong ministro kung kayo ba talaga yung tunay. Balik natin ha. Pakinggan natin. Mga kaibigan, ganito po ang
nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating sinipid. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. Ayun, nalayo tayo sa paksa. Ako'y naghihintay lang akong ibalik sa magandang usapan. So, ako naman nagbigay ng tagubilin kanina. So, balik tayo sa paksa para maganda naman ating usapan. Baka ako'y mapahiya sa mga viewers, sabihin wala ako isang salita. Okay. Ayan, tama yan, Kuya Bro. Yung mga walang kwentang pinagsasabi, ibabayan. So, meron akong ipapakitang talata. Kung ewan ko lang mababasa ba to. Ayan. Siya nga, ang unang ginamit na talata sa leksyon kanina. Ang sabi dyan sa Roma 13:11, gawin ninyo ito dahil alam niyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga na natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Ito hindi to ad hom. Ito totoo naman talaga to. Tingnan nyo yung ibang sekta o relihiyon. Mas inuuna pa nila yung pagsasaya, yung pag happy-happy o yung pag-iinom kaysa dun sa pagsamba. Sabihin nyo pa, kahit pa itanggi nyo na meron pa sinabi si Uncle Good Boy na pag hindi daw makasamba, mortal sin yun. Wala namang ginagawa sa inyo, Uncle Good Boy, kapag hindi nakasamba. So, ituloy natin yung pagbasa. Kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Ito talagang nangyayari sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga namiminuno sa ating bansa. Ayan. Yan yung nangyayari sa ating bansa. Sa ating bansa ngayon. Yung mga nagkakaanuan, mga gumagawa niyan, alam natin kung sino yan. Malamang hindi yan sa Diyos. Kasi kung sa Diyos yan, hindi gagawa ng ganyan. Kaya malinaw naman talaga sa Biblia, para ikaw ay maligtas, kailangan mo sundin si Kristo at ang Diyos. Pumasok ka doon sa tunay na iglesia. Iglesia ni Kristo. Salamat. So, sapat ba na maging mabuti? Sapat na sapat. At isa sa pagiging mabuti, hindi ka bilong sa sulpot na iglesia. Number 2, sabi ng Diyos, thou shall not tell a lie. Huwag magsinungaling. Dapat huwag kang magsinungaling para maligtas ka. Fundamental Beliefs of Iglesia ni Cristo. PDF. Kasinungalingan ha. PDF to. Punta tayo sa page 25. Kasi sabi sa banner sapat na maging mabuti. May nakita tayong hindi mabuti dito Page 25. Sabi ng kanilang lesson number 6, page 25, ang sabi dito, English, does the Catholic Church admit her worship of image? Sa Tagalog, inaamin ba ng Iglesia Katolika na sumasamba sila sa irbulto o sa mga imahe? Sabi ng kanilang libro, this is admitted by the Catholic authorities.
Sabi daw ng libro na Faith of Our Fathers ni Cardinal Gibbons. At nag-quote pa sila ng sinabi ni Cardinal Gibbons, it is in this sense. Sinabi daw to ni Cardinal Gibbons sa libro nila. Faith of Our Fathers. Puntahan natin ang Faith of Our Fathers na e-book. I-type natin yung it is in this sense. Patay kayo. Bakit kayo nagsinungaling sa libro ninyo? Oh, dito maliligtas. Oh, ha? Ah. Ito. Yeah, ito. Ito yung kinuha ninyo eh. It is in this sense. When in fact, sabi ni Cardinal Gibbons, for the sake of my Protestant readers, I may here quote. Quoted lang pala to sa kay Nino, kay Leibniz sa kanyang libro na Systema Theologicum. Bakit pinalabas niyo sa libro ninyo na si Cardinal Gibbons yung nagsabi? Sinagot ni Cardinal Gibbons dito sa baba si Leibniz. Sabi litra por litra. For the sake of my Protestant readers, I may here quote their own Leibniz. Leibniz is a Protestant scholar. Bakit nag-publish kayo ng kasinungalingan sa Yon, naituro na kanina, pati ng mga kasama natin. Maliwanag na sa inyong lahat, sana lalo na sa mga Katoliko kung bukas ang inyong isipan, na kailangan may gawin ng tao para maligtas. Yan ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, basahin nyo yung gawa, yung buong kapitulo ng 10. Bakit katunayan na kailangang umanib sa Iglesia ni Cristo at bakit kailangang may sugo tulad ni Apostol Pedro. May dalawang pinto ang papasukan ng tao, isang makipot at isang maluwang na pintuan. Isang makipot na pintuan, kunti dumaraan doon, yun ang mga maliligtas. Yung maluwang na pintuan, yun yung mga mapapahamak. Kaya may kinalaman yan sa iglesia, sa relihiyon, o sa kailangan aniban ng tao. Sa makatwid, konti ang maliligtas kung ikukumpara sa kabuuan at marami ang hindi maliligtas. Ngayon, saang bahagi kaya tayong lahat kabilang doon? Sa mga nasa makipot o nasa maluwang na pintuan? Kung aaralin natin ang aral ng Katoliko, Born Again, Baptist, sa MCGI, ang paniniwala nila si Kristo Diyos. Samantalang ang tumitindig na si Kristo ay tao, sapagkat yun naman ang ipahayag ni Kristo, yun ang Iglesia ni Kristo. Sino ba halimbawa ng may paniniwala na si Kristo ay tao, kaya siya'y maliligtas? Si Apostol Pablo. Babasahin natin unang Timoteo 2:5, sabi ni Apostol Pablo, si Kristo taong tagapamagitan. Ang tanong, si Apostol Pablo ba maliligtas? Kung babasahin natin ikalawang Timoteo 4:6 hanggang 8, sabi ni Pablo, ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ng aking takbo. Iningatan kong pananampalataya. Ito na, pakinggan nyo mga Katoliko at mga iba pa. Buhat ngayon ay natataan sa akin ng putong nakatwiran. Ano yun? Yun yung kaligtasan. Kung mali na sampalatayanan na si Kristo'y tao, sana hindi maliligtas si Apostol Pablo. Sana hindi siya nakatitiyak na siya'y maliligtas. Sa makatwid, balik tayo doon sa pintuan. Yung mga nasa makipot na kapintuan na yun ay maliligtas, ang paniniwala nila si Kristo'y tao sa likas na kalagayan. Kasi kung kayo ang maliligtas, pare-parehong unawa nyo na si Kristo ay Diyos. Ang dami nyo Ang dami nyo, kasyang-kasya kayo, maluwag na maluwag ang pintuan sa inyo. Hindi tayo lumayo sa paksa. Naroon pa rin tayo. Kailangan ang tao nasa Iglesia ni Kristo. Nasa Iglesia ni Kristo. Pumasok, may gagawin. Hindi sapat na maging mabuti lang. Kailangan nasa loob ka ng Iglesia ni Kristo. Diba? Ano, masakit ba? Antagonist? Tanggapin nyo katotohanan yan. No?
Okay, ako na naman. Yung mga talata ginagamit nila kaganina, hindi rin nag-refers kanila. Ang kaligtasan. Tama naman 'yon, kaligtasan na nasa loob talaga ng iglesia, ano sabi ng ano sabi ni Pablo. Isipin ninyo mga kapatid, ang Roma 1:5 o 6 hanggang 8. Anong iglesia 'yan? Anong iglesia 'yan pinagmula ng lahat ng lahat ng mga banal at pinalanginan ng Panginoon. Ay insi ba 'yan? Hindi. Ang Katoliko kasi universal 'yan o pangkalahatan o universal, Ecclesia, universal sa Latin. Basahin niyo kapatid. Roma. Roma pa lang Roma. Ano nakatayo ang iglesia sa Roma? Ito ba ang nakatayo sa Roma Iglesia? The members of the Church of Christ emerged in the Philippines are not Israelite. They do not belong to the first century Catholic Church. Oh, kanino? Hindi daw kayo belong dito. Sumulpot lang kayo. Tinanong kita ganina, Ruben. Kung ano ang meaning nito. Ano sa Tagalog? Ang nakatala talaga sa Biblia, ang iglesia naroon? Katoliko talaga. Roma 16:23. Iglesia Universal, Katoliko. Ngayon, saan kayo? Nandito kayo, the member of the Catholic Church that emerged daw in the Philippines. Ano nakasulat? They are not belong to Christ. Ano ba nakasulat? Catholic ba? Hindi. INC ang nakasulat Hindi daw kayo belong doon. Pasugo ninyo to. Pasugo 1999. Hindi to sa amin. Inyo to pasugo. Hindi to hindi to side comment. Dahil pasugo nila to binabasa ko. Makaliligtas ba? Tama yung sinabi nila. Kung nasa loob ka ng iglesia, maliligtas ka. Aling iglesia yun? Roma 16:23, Roma 1:5 hanggang 8. Katolik. Universia Katolika, Iglesia Universia Katolika. Ano yung iglesia makaliligtas? Ito ba? Ito, the member of the Church of Christ that emerged daw in the Philippines are not Israelite. Huy, makaligtas ba to? Ano sa Tagalog ang emerge? Sumulpot. Hindi to side comment dahil nakasulat talaga sa pasugo ninyo. The member of the Church of Christ that emerged in the Philippines are not Israelite. They do not belong to the first century church. Hindi daw kayo belong sa first century church. Catholic. Andito sa pasugo ninyo.